Ito ang tinaguriang greatest unsolved mystery sa ating kasaysayan. Ang pagkakapaslang sa Supremo ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Bakit pinatay ang ama ng Katipunan? May kinalaman nga ba rito si Emilio Aguinaldo? Ano ang mga itinatagong lihim ng taong 1897? Ngayong gabi, muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case. Ayon sa isang kwento ng isang magsasakang nakasaksi ng mga pangyayari, ganito raw ang naging wakas ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Pinagtataga ng armas na ginamit din niya para ipaglaban ang ating kalayaan. Pero sa salaysay naman ni General Lazaro Macapagal, pinagpaparin daw si Andres Bonifacio dahil sa pagtangka nitong tumakas mula sa hatol ng kamatayan. Mahigit isang siglo na ang nakaraan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nga ba talaga namatay si Bonifacio. Ligid sa kaalaman ng karamihan, hindi lumaking dukha si Andres Bonifacio. Ang nanay niya ay supervisor sa isang cigarette factory. Umabot siya hanggang parang second year high school. Panganay sa anim na magkakapatid si Andres. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, siya na ang tumayong ama at ina sa kanyang mga kapatid. Kinukwento niya ang lolo Bonifacio ko. Inangat niya yung mga kapatid niya sa pagtatrabaho niya sa abanico, sa baston, magawa ng salakot, dahil mahirap lang sila eh. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Aguinaldo. Meron silang mga pataniman at kung kanyang ama ay nangangalakal bukod sa magsasaka. Nag-aaral siya sa Maynila, nakapag-aral siya ng third year ng bachillerato sa San Juan de Letrán. Ang karahasang sinapit ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila ang bumukaw sa damdamin ni Bonifacio, kaya siya sumali sa La Liga Filipina. Dito, nakilala niya si Jose Rizal, Juan Luna at Marcelo H. del Pilar. Isa na siya doon sa parang key personalities sa Liga Filipina. Kasama siya doon sa pagkatatag ng Liga Filipina. Hindi naglaon, bumagsak ang La Liga Filipina at ipinatapon sa dapitan si Rizal. Tapos nung nag-fail yung Liga Filipina, Tapos nung nag-fail yung Liga Filipina, doon na nakaisip si Bonifacio at ang kanyang mga kasama na magtatag na ng ibang asosasyon na mas mataas na yung antas. At dito'y pinanganak ang Katipunan. Doon na sila nag-umpisa mag-select ng mga leaders. No? Tapos yung idea yata ng Supremo, parang lumabas niya nung sa nung pumutok na yung revolusyon. Sa paglago ng Katipunan, lumalakas din ang politikal na kapangyarihan ni Aguinaldo. Naging kapitan municipal siya ng Cavite El Viejo na Kawit Cavite ngayon. Kapitan Leong ang bansag sa kanya ng mga kababayan niya. At sa mismong gabi ng kanyang pagkakahalal noong 1895, naging kasapi na rin ng Katipunan si Aguinaldo. Araw din yun na naging kapitan municipal siya at sumali siya sa masoneria. Tapos noon sa maghahapon at magagabi, tumulak siya ng Maynila at sumali sa Katipunan. Sa bahay ni Bonifacio isinagawa ang panunumpa ni Aguinaldo. Kasabay nito, umusbong din ang pagkakaibigan ni Aguinaldo at Bonifacio. Mismong si Bonifacio ang sinigit sa kanya at marahil unang-unang yumakap kay Emilio na kapatid, kasama ka na. Sa pagkakapasok ni Aguinaldo sa Katipunan, lalong lumakas ang rebelyon laban sa mga Kastila. August 31, 1896,
Naganap ang Agaw Armas sa Cavite. Isa ito sa pinakamatagumpay na pakikipaglaban ni